Hello Davao, hello world, hello Philippines, no? So shout out sa lahat dyan ng mga nanonood. Kumusta kayong lahat dyan, no? Kumusta ang Holy Week natin? Kumusta yung ating Marso, buwan, tsaka first week ng April, no? Sobrang init ng panahon. Daming mga nababasa natin, no? Sa lahat ng mga lugar kasi na napupuntahan ko sa Pilipinas, every region, every city, pinapalo ko yung yung city government pages ho nila. For example, Cebu City Government, no? Davao City Government, Iloilo City Government, Baguio City, Bacolod, ano pa, Jinsan, yung mga ganun, Marawi, mga Cotabato, Metro City. Pinupuntahan ko yung mga lugar na yon at pagka-uwi ko ay kumbaga hindi pa tapos yung aking pamamasyal sa lugar nila. Talagang pinalo ko yung mga city government official pages ho nila para meron akong update sa mga lugar kung anong ganap. So yun na nga, no, ngayon nakikita ko natin na halos lahat ng Metro City, no, ay nagde-declare ng walang pasok dahil nga sa sobrang init ng klima ng Pilipinas. Napaka hindi siya safe daw, no. Pwede magkaroon ng heat stroke sa mga batang maliliit, lalo na sa mga elementary, high school. So for example, Iloilo City, so nag-declare ho sila ng ng suspension of classes kasi nga hindi nga nila pwedeng isaalang-alang ang kaligtasan, no, kalusugan ng mga kabataan. So sa Davao City, hindi ko pa na-update. Yun lang, pagkagising ko lang ngayon, time check tayo alas 4. So pagkagising ko talaga, ang bumungad sa akin ay yung Facebook page ni Mayor Jerry Triñas ba yun ng Iloilo City. Tapos yun, ang nakasulat ay, so ito na, tinanaho natin, Davao City weather, no. So meron tayong 25 degrees Celsius. Kasi hapon tsaka uulan. So yun talagang pinaka peak talaga, no, pinaka mainit na maitala is yung sa tanghali, di ba? So sa mga taga Davao diyan na naka-monitor kanina sa ating weather update, kumusta ho ba yung natin init kanina tanghaling tapat? Sana all tanghali dahil tapat anyway. So yun, no, 43, 40, 39, mainit na yun, di ba? Kasi ang normal lang ay 36, 37. So 25 degrees Celsius ngayon ang Davao City kasi hapon na din at ulan na, mag-aalas 5 na siya. Tapos tingnan naman natin ang Baguio City. Siyempre kilala natin yan na isa sa pinaka malamig, no, na klima sa Pilipinas. I mean, marami din namang mga malalamig din na klima like Maragusan sa may Davao de Oro. Tapos Malaybalay, hindi masyado, no, hindi masyadong malamig ang Malaybalay gawa nung siya. Marami din kasing population doon. Tsaka maraming mga establishments, no. So Baguio City talaga kasi despite sa kanyang pagiging HOC and Metro City, still, no, napakalamig pa rin ng lugar. So ito, may nakalagay dito. So kung tayo ay 25 degrees Celsius dito sa Davao, tapos dahil uulan sa naman sa Baguio City ay 23 degrees din sila. Tapos uulan din sila. Tingnan nyo, di ba? So konti lang nilamang nilamig ni Baguio City sa Davao. Yan lang. So mga taga Davao, mag-ingay, shout out. Kumusta tayo dyan, no? Kumusta ang natin? Buhay-buhay. Napakainit, no? So sino ba yung mga medyo apektado sa napakainit na klima ng panahon dito sa Davao? For example, hindi na sa Davao, sa Pilipinas to. So syempre yung mga nagtitinda sa bangkita, yung mga namamasada ng mga jeep, okay lang yung mga taxi drivers kasi air condition din naman sila, no? So yung yun lang talagang kawawa ay ang mga nagtitinda ng ice cream gaya nito. Nagtitinda ng mga ice cream, padjak driver, mga habal-habal driver, tricycle driver, mga jeepney driver, mga natitinda ng mga basta sa gilid ng mga sidewalk vendors. Sila yung mga madalas na talagang umaaray, no, sa ngayon sa init ng panahon. So yung iba taga-opisina, okay lang din naman. At saka yung mga tambay, syempre, no, kawawa yung mga tambay ngayon kasi tambay na walang aircon sa bahay, kasi hindi naman lahat ng tambay ay kawawa. May mga tambay dahil by choice nila, no. Iba talaga tambay, choice din talaga, parang ganun. Dami naman kasi din pwede pagkakabalahan, no, kaysa sa tumambay, pero choice sila talaga tumambay. So yun, nakakapagod magtambay sa bahay na walang aircon, di ba? Napakainit, mahal ng kuryente, papagalitan ka pa ng yung mga magulang.
Kasi nga wala ka nang trabaho, di ka pa mautusan maghugas ng plato, tapos ang lakas mo pang gumamit ng electric fan, tapos bukas ka pa ng bukas ng ref o kung ano man ng mga appliances dyan para makapag-refresh, di ba? So dito tayo ngayon sa San Pedro Street, corner Bolton Street. So dito tayo located sa heart of the city talaga siya. So, sa 0.0 kilometer Davao City. So kung saan makita ho natin ang ating sagisag ng ating syudad, Davao City represent eagle, or eagle represent the city of Davao. Although marami namang agila sa Pilipinas, pero Davao City talaga ang kanilang habitat. Habitat, tama ba, di ba, yung yung kanilang tirahan, homeland, kung saan sila naninirahan, namumuhay, resided, no? Sa paanan ng mga tapo. Tapos ano pa ba yan, Lunes ngayon, no? Anong ganap dito? So yun lang, medyo peak hour as usual. Pag peak hour, medyo hirap yan sa mga pasahero na mga sada, lahat, no? Mga gumagamit ng kalsada. Kasi yun nga, kailangan mo maghanap ng ibang mga alternative routes or alternative way para lang makaiwas sa sobrang siksikan na traffic, siksikan na mga sasakyan. Tapos hindi ko alam kung bakit merong dito. May ganoon naman siguro pag Metropolitan Cathedral or Cathedral Metropolitan Church, tama ba? No, na every kahit ano talaga siya, kahit hindi naman talaga siya Sunday, ay meron talaga siyang mass misa. San Pedro Cathedral. Tapos punta tayo sa may park nila. Park natin pala. Oh, atin pala 'yon. Pero dito tayo dadaan. Siyempre para makita natin yung mga tao. Walk mercy for the poor. Ayan pala 'yon. Namimiss lang natin mag-vlog ng ganito, no? Yung chill lang, no? Anything under the sun, pwedeng may topic, mapagkwentuhan. Pero ito nga talaga yung natin, pinaka main goal ng ating video na to. Kumustahin ko kayo ng mga Davawinyo. At mga nanonood na rin, no? Kumusta rin kayo dyan sa inyong klima? Mainit ba sa inyo? Gano'ng kainit to the point na ang inyo bang mayor ay nag-declare ng suspension of classes sa elementary hanggang high school, hanggang senior high school, or yun na, senior high school. Tapos yung college hindi na napasama, gawa nung karamihan naman sa mga colleges ay di ba, mga air condition ang kwarto. Dito tayo ngayon naglalakad sa San Pedro Street at the heart of Davao City. San Pedro Street or San Pedro Square. So Unitap. At nakakatuwa, no, kasi marami tayong nakikitang mga bata, mga intern na mga CTTMO, mga mga batang mga pulis, mga batang TF. Ibig sabihin hindi patanda ang edad ng ating mga security personnel dito sa Davao. Patuloy ang recruitment, no, ng mga agency nila, ng agency na yan, no, para may pagpatuloy ang ating culture of security dito sa Davao. So City Hall of Davao. Diba, lumang na to dito, establishment building, Agfa Color. Kaya siguro maraming thank you. So yun lang, bali ba ang tanong ko sa inyo? Kumusta lang, gano'n lang. Kumusta lang kayo dyan? Kumusta ang inyong lugar? Kumusta ang inyong syudad? Kumusta ang init, no? Klima ho sa inyo? Kaya pa ba? Kaya lang ba? Diba? Tolerable pa ba? Manageable lang ba siya? Or talaga ba siyang kailangan na talaga i-declare ng inyong mayor ang suspension of classes? So dito sa Davao, feeling ko kaya pa naman, no? Di pa naman ganoon ka super humid talaga, no, na ibang level na talaga yun, no, yung init. Okay pa naman. Di ko lang alam kasi tanghali na ako nagigising hapon. Di ako natutulog paggabi.
Oo, so nocturnal type of person ho tayo mga kagala. So kaya hindi ako masyadong makarelate sa edit. Yun lang, so Davao City.